Samal Ferry Wharf, Sasa. So yun, shout out natin, no? May mga nag-comment kasi dyan na I don't know kung taga Iloilo yata, I don't know. Pwede no, taga Iloilo. Sabi niya, tutor ko naman daw sa ibang dimension ng Davao. Kumbaga, hindi lang daw po yung parang puro Davao City downtown, para naman talaga daw makabisado yung lugar ng Davao. Well, may point din naman siya kasi yan na nga, ang dami ko mula nung pagka-uwi ko from Iloilo, from Bacolod pala, most of the time more on Davao City, no? Puro ako downtown area, highway, kalsada, ganun. So, this time, yun, tinanong ko siya sa comment section, ano ba gusto niya? Bukid, dagat, ilog, o ano ba gusto niya? Parang hindi pa yata siya nakasagot, no? Pero may point siya talaga, tama nga rin naman talaga. Davao City, since napakalaki, 2,400 kilometer squared, basta ang area natin, napakalaki. So, alam nila, no? Alam ng iba dyan, no? Na marami pa tayong ma-offer na mga ma-vlog dito sa Davao. So, dahil nga may mga kaka-subscribe lang last week, last 2 weeks, last month. So, maaaring hindi pa nila nakita yung ating mga vlog sa Davao, some part of Davao. Actually, marami. Ang talagang iniikot-ikutan ko lang lagi kasi yan na kasi yung available ko na oras. So, puro downtown, Poblacion District. O nga pala, yan o. Baka yun yung tinutukoy din ng isang komentor na taga Davao na meron daw siya nakitang metro shuttle, minibus or modernized jeep na bumabiyahe sa Davao. Actually, wala tayong ganyan sa Davao talaga na bababiyahe yan, na may make-up na pasahero. Mga shuttle bus yan na coaster bus papuntang mga kung saan-saan na mga ruta. I mean, private company. For example, gaya niyan, Discovery Samal. Yung pinaka 5-star luxury hotel and resort sa Samal. Mga BPO, may mga coaster bus sila, no? Minibus. So, may mga nagsabi, actually lahat siguro kayo, no? Mga hindi taga Davao, mga taga Iloilo, taga Cebu, taga Manila, some part of Mindanao, no? Napapansin nyo sa aking mga vlog, wala kayo nakikita mga modernized jeep or minibus, which is totoo, wala talaga kayo makikita dito sa Davao kasi wala kaming ganyan, no? Wala kaming in-acquire dito. Yung City Government of Davao never mag-acquire ng ganyan kasi bus system kami dito, yung high priority bus system, HPBs, which is mas malupit yun kumpara sa minibus. Mga taga Davao, relax lang, no? Kumbaga, maganda yung modernized jeep, minibus or modernized jeep kasi parang magdodoble yata, no? Times 2 ang magiging pasahero na maipasok niya. Yung pasahero ng jeep, ita times 2 sa minibus or modernized jeep. Yan, coaster bus yan. Papunta niya ng mga Discovery Samal luxury 5-star hotel and resort. Diretso lang, sir. Isa na lang. So, ayun, baling ito yung pakita ko sa inyo na mga kakasubscribe lang, no? Dito sa aking channel, mga taga Luzon, Visayas, in some part of Mindanao. So, bali, ang papakita ko sa inyo ngayon, pupunta ako ng Samal, pero hindi talaga bababa. Parang lang, turn around lang, no? Kumbaga, sasakay lang. Hindi ako bababa sa Samal, parang sa barko lang lagi. Ang biyahe kasi ay span of 10 to 15 minutes. So, ibig sabihin, 30 minutes, no? Ang biyahe, papuntang Samal. Balikan. Walang babaan yun. So, wala kaming dito, wala kaming mga minibus or modernized jeep. Hindi kami mag-acquire nun. Mga taga Davao, relax lang, okay lang. Basta mas astig yun. Mas astig yan sa modernized jeep in the minibus. So, sana pa bang magiging topic natin for today's video? Yun lang, no? Bali, sa mga nag-comment nga dyan na itur ko naman kayo sa ibang lugar sa Davao. So, ito. Itong isla na yan is Island Garden City of Samal. Kung tawagin, Igacos. Abbreviation ho yun, no? Igacos means Island Garden City of Samal. So, Island Garden City of Samal, last time I check is, nasa
110,000 population, tapos nasa 4th income class city, no? Tourist spots. Talagang hindi talaga siya hindi talaga guaranteed ang tourist spots na magbibigay ng malaking era and revenue sa isang lugar. Talagang mga industrial plants talaga, no? Ang tawag ba? Mga industrial corporation o ano pa ba? Mga business hubs, mga ganun, no? So hindi sapat na tourist spots ka lang. Pag dyan ka lang aasa, kasi yung mga tourist spots na yan, ang makikinabang dyan, yayaman dyan, mga owner lang din naman ng mga resort. So hindi talaga siya well distributed ang yaman sa isang lugar. Kumbaga napupunta lang sa mga ilan. For example, sa Island Garden City of Samal, let us say 1,000 ka resort dyan ang meron. So 1,000 lang ang mga owner, sila lang yung mga magiging milyonaryo talaga, makikinabang talaga sa mga benefits, no, sa tourism. Tapos the rest, mga empleyado na alam naman natin, hindi naman lahat ng mga resort nagbibigay ng tamang sahod, no. Yung iba pa nga dyan, walang sahod, no. Kumbaga parang commission, may ganyan, di ba? Parang commission lang, recommendation, parang ganun. Kung walang guest, wala silang income, parang allowance lang. May mga naridong ganun, no. I don't know kung totoo yun. So yan lang. Bali, ang sa Cebu, napakaganda ng Cebu kasi tourist spots na sila, industrial hubs, and mga business world, may mga mga economic zone, basta marami. Mangga. Kaya napakayaman ng Cebu. So sa Davao, blessed din ang Davao kasi binayayaan ng matabang lupa. Maganda ang production ng kakao, durian, at kung ano na pa mga agro-industrial products. Siyempre, meron na tayong business districts, no? Okay din ang commercial natin dito sa Davao. So, ang Davao City, basta dito sa saan ba? Dito nga. So, dito sa ang Pilipinas, maraming mga lugar na may pagkakapareha ba, no? May pagka-similarity, no? Hindi man talaga 100% na equal ang form and structures. Pero yung parang formation. For example, dito sa Davao, di ba, Iloilo, tapos ang harap ni Iloilo City is island. So anong island yun? Siyempre tourist spots din na isla, Guimaras. So dito naman sa Davao City, tourist spots din namin mayroon din Iloilo City, mayroon siyang harap na maliit na isla, yun yung Guimaras Island. So dito naman sa Davao, mayroon din siyang sa harapan niya mayroon ng isla na maliit, si Island Garden City of Samal. Tapos si Cebu naman, meron din siyang harap, Cebu City. Meron siyang sa harapan niya mayroong maliit na isla na ang pangalan naman ay maliit na isla na manipis. Maliit ba? Malaki maliit na manipis lang. Yan ang pagkasabi ng mga turista I want to go there in a very tiny and very thin island in Cebu. Ayun, Lapu-Lapu City. So saan pa ba? Tourist spots din yun, ang Lapu-Lapu City. Tapos Manila. Wait lang, saan ba may mga ganong lugar? No? For example, yun lang. Example lang, yung parang Iloilo, Davao City, and Cebu. Mayroong similarity. Tapos highly urbanized city. Well, yan lang mga gala, pagkita ko lang sa iyo, parang lang to, gusto ko lang sumakay, walang magawa. Meron akong mamaya, mga alas 5, alas 6 pa yung aking tawag nito, yung aking transactions. So, napaaga akong gising. Tapos ngayon pala may bagyo. Anong pitsa ba ngayon? 18, no? December 18. So, merong low pressure area dito sa southern part of Mindanao. Or northern southern, basta Mindanao area yun, Discovery Samal. Maganda buti pa tong Discovery Samal, hindi naman sila ganun kamalayuan, pero meron silang meron talaga silang pre-provide na coaster bus and the metro shuttle bus para sa mga guests nila. Well, okay na din naman kasi mayaman no? Hindi basta-basta ang kanilang hotel and resort. Meron kasi akong nakitang resort na maganda din sana yun
Kaso nga lang hindi ako tumuloy kasi napaka-hassle, no? Napaka-inconvenient kapag wala kang service, lalo na sa mga dayo, bisita. Siyempre, galing kang Manila, galing kang Cebu, Iloilo, Bacolod, basta kung hindi ka taga Davao, tapos pupunta ka lang ng Davao City para mamasyal, magdagat, ng 1 day, 2 day, alangan naman mag-rent ka pa ng service, di ba? So, very inconvenient siya sa resort kapag walang ma-provide na shuttle bus or coaster bus. So, yan lang mga hagala. Bali, pakita lang sa inyo tsura. Wala lang, sasakay lang tayo dito. Tapos, topic-topic ng kung anong mapag-usapan. So, ito na yun ha. Sa mga kakasubscribe ko lang, last week, last 2 weeks, or last month nang hindi nyo pa nakita ang mga vlog ko na ganito sa Davao. Siyempre, iba yung iba yung dati kaysa sa ngayon. So, siyempre, doon kayo talaga sa pinakalitis na video manonood. Yan lang, oh. Pamasahe pa nito 20 pesos. Tawid, pagtawid. Pero siyempre, balikan 40 sa pamasahe naman sa motor. Andyan yan, diba? Sa 70 pesos, no, nung huli na nagpunta akong Samal. 70 pesos. 60 pesos dapat yan nung araw. Di nag-increase. Yan, naging 70 pesos na. Yan lang. Tapos ito mga hagala. Diba? Mga informal settler kung tawagin. Kasi nasa sila, no? Nasa ibabaw ng tubig. So, ganyang nung ganito yan sa Davao kasi siyempre taga Davao ako, no, kumbaga sanay ako sa mga tanawin, kumbaga parang nanonormalize ko lahat. Oo, hanggang sa tapos may mga nabasa akong mga comments sa ibang mga vlog dito sa Davao. Yun na nga si The Nature Adventure, sila RBV Moto Vlog, Davao-inyo vlogger yan sila, gumagamit sila ng mga drone shots. Ngayon may mga nakikita sila sa siyempre sa kanilang vlog, no, makuha sa video yung mga squatter, slums, informal settlers, kung ano man tawag dyan sa mga ganyan, no. So may nag-comment na mga taga Davao lang din naman na sabi maganda ang Davao na sana, no, kasi napaka developing na syudad, progressive. Pero yun nga lang, may mga eyesore talaga, hindi maiiwasan yun, no, mga bahay-bahay daw. Sabi ko, eyesore ba talaga sila? Kasi feeling ko, kasi kung ako yung i-defend ko sila, hindi naman sila eyesore, magiging eyesore lang yan sa akin kung sila ay mga kriminal, no, mga nanirahan dyan, mga tarantado, mga gumagawa, mga parasites ba, no, mga anay sa lipunan. Hindi, ang mga taga Davao kahit dyan nakatira, yun nga, unlike dun sa sinabi sa babae sa 7-Eleven sa may bread ko sa Bacolod, na sabi niya, sir, sabi ko, bakit kasi dyan delikado? Bakit mo nasabi, bakit kasi delikado maglakad dyan, lalo pag gabi? So, kasi sir, maraming squatter kasi dyan sa unahan. So parang ganun pala yun. So baga sa kanyang kaisipan, kapag ka-squatter, delikado. Parang kay din, Senpai Bon ng Japan. Pumunta siya ng Yakuza slum area sa Japan, no? Trabaho siya ng Pilipino yun eh. Tapos lagi siyang binabalaan na huwag kang pumunta dyan sa biggest and the widest or largest slum in Japan kasi delikado. So nung pinuntahan niya, hindi naman delikado. Hindi siya safe pa rin daw siya. Hindi siya nakaramdam ng takot. Na feel niya na safe siya, tapos mababait ng mga tao doon, mga taga-slum, mga natutulog sa basurahan. Pero dito sa Davao, masasabi ko na hindi naman sila eyesore, not unless kung gagawa sila ng mga kalokohan, di ba? So dito sa Davao, marami ako napuntahan ng mga squatter area. Iba siya sa squatter ng ibang lugar sa Metro Manila, Kamaynilaan. Pero wala naman, kung intention mo naman din na talaga dadaan lang, no, makikidaan, so hindi naman talaga siya masama. I mean, hindi ka matatakot, no? Wala ka namang gagawing masama sa mga squatter area sa Pilipinas. So, yun lang. Bali, yung sinabi na sa Bacolod na delikado daw yung lugar nyo kasi may mga squatter, galing yun sa babae. So, para sa mga sa mga curious dyan or di maniwala sa akin, so, andyan naman sa video, no? I mean, let me know kung gusto nyo panoorin yung vlog. Yung taga doon talaga yung nagsabi nun. Sabi pa niya, grabe ka naman sir, lahat naman yata ng lugar, may ganyan naman siguro. Sabi ko wala sa Davao yan, wala din yan sa Iloilo. Ganun lang. Anyway, so that's all for today's video. Siguro mga hagala ng mga kakasubscribe lang sa akin. So, yan. Ito yung pier namin dito, patawid ng Island Garden City of Saban. Ikot tayo dito ha.
nakakamiss din. Ay, alam mo yun, ganitong ganap, ganitong ginagawa ko minsan kapag boring, no? Parang naboboard na sa bahay, kakaluklok sa kwarto for mga ilang araw, isang linggo, mahigit linggo. Minsan talaga kapag wala akong maisip kung saan pumunta, so ito na lang, pupunta ako dito sa barge, tapos sasakay ko ng papunta ako dito sa Pantalan, sasakay ng barge sa halagang 30 pesos, 20 pesos. Nagmataas na siya, no? Times 2 talaga, dati kasi 10 piso lang to pamasahe, patawid. O ngayon 20 na. So price increase talaga siya. Grabe yung inflation. So ginagawa ko lang to para yan lang makalanghap ng preskong hangin. Hindi man siya ganun kapresko kasi syempre ano yan, tambotso ng mga makina ng mga barko, di ba? Mga sasakyan. Pero at least iba yung iba rin yung hangin dito talaga. Kumpara doon sa downtown Davao, pinaka city proper. May bagyo ngayon pero may biyahe pa din. Mantahin mo pag sasakay ka, meron kaya kapag ito may sasakyan ka, di ba? Kahit pa sabihin natin na mumurahin na yung sasakyan, pero still investin pa rin yan, di ba? Achievement niya sa buhay, tapos balunod lang siya, no, kasama sa barko dahil nga bagyo, dahil walang tulay. Okay, so pag-usapan natin tulay, no, para sa akin ano nga ba ang mahalagang epekto ni kapag may tulay, no, sa Davao. Siyempre iba, mas maganda kumpara sa ganito. Nakakapagod to, stressful to, sakay ng sakay. 10 to 15 minutes matagal yun na kumpara sa 3 minutes na span of biyahe patawid. So okay na, sana nagustuhan yung mga kakasubscribe lang.